Nilinaw naman ni Senador Robin Padilla ang ibinibigay niyang suporta kay Pastor Apollo Kibuloy para hindi ito maaresto. 3 pirma na lang sana ang kailangan para mabaliktad ang mosyon sa Senado pero may isang senador na nag-withdraw. Yan ang pampagising na balita ni Mean Los Baños. Bayani na nakikipaglaban sa komunista. Yan daw ang tingin ni Senator Robin Hood Padilla kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Nakasama raw niya si Kibuloy sa paglaban sa New People's Army noong Administrasyong Duterte. Ito raw ang dahilan kaya gustong baliktarin ni Padilla ang contempt ruling laban sa pastor. Kasunod ito ng hindi niya pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso sa mga miyembro ng kanyang religious group. Hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Aminado ang senador, mas matindi pa raw sa magkaibigan sila ni Kibuloy. Pero hindi raw ibig sabihin na kinakampihan niya ang pastor. Pero masyado namang diretsahan yung kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Ito naman, oh. Masyado naman panghusiga yan. Ang tawag dyan, demokrasya. Hinarang ni Padilla nitong Martes ang mosyon ni Senate Committee on Women and Children Chairman Risa Ontiveros na ipakontep si Kibuloy. Katwiran niya, hindi dapat Senado ang dumidinig sa mga reklamo laban kay Kibuloy, kundi ang DOJ na naghain na rin ng kaso laban sa pastor. Hindi rin daw dapat nakikialam ang Estado sa issue sa religious group. Sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Huwag natin ialis ang usapin na yon sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Nilinaw ni Padilla ang relasyon kay Kibuloy. Hindi raw campaign contributor si Kibuloy o wala raw perang inilabas ang pastor para sa kanyang kampanya noong 2022 elections. Pero sabi ni Padilla, marami daw itong pabor na ginawa. Dasal, napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Kumakalap ngayon ang pirma si Padilla para tuluyang mabaliktad ang contempt ruling kay Kibuloy. Sa 14 na miyembro ng komite, 8 ang kailangan niyang mapapirma. Sa ngayon, 5 na ang hawak niya. Bukod kay Padilla, pumirma ng suporta kay Kibuloy sina Senators Bongo, Amy Marcos, Cynthia Villar at G.D. Ejercito. Paliwanag ni Ejercito, hayaan na ang DOJ at PNP na humawak ng reklamo laban kay Kibuloy. Mahirap daw ang mga kasong may kinalaman sa religious groups. Pero ngayong hapon lang, binawi ni Ejercito ang kanyang pirma. Matapos niya raw araling mabuti ang mga impormasyon at testimonya ng mga witness kaugnay ng alegasyong rape sa pastor. Si Villar pumirma dahil hindi raw siya naniniwala sa mga alegasyon laban kay Kibuloy. Mabait siya sa aming pamilya at nagtataka ako din sa case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala din. Nilinaw din ni Villar na wala raw pabor na binigay sa kanya si Kibuloy noong eleksyon. Hindi ko na siya kailangan sa eleksyon kasi kaibigan ko siya. I don't worry about it during election. Napunta ako sa kanya pag birthday niya at may appearance shirt, not during election. Nakausap naman ni Padilla sina Senators Grace Poe at Raffy Tulfo pero hindi sila pumirma. Hindi pa sinasabi ni Poe ang dahilan ng pagtutol niya.
Pero si Tulfo, nire-respeto raw ang desisyon ni Ontiveros na ipakonteb si Kibuloy. Pwedeng mangalap ng pirma si Padilla hanggang sa March 12. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.